Breaking news mga kababayan, nako po, mga Marines, naglabasan na ng sama ng loob. Marines na naman ito mga kababayan. Grabe yung sinabi niya dito. Talagang sinabi niya pati dito mga kababayan, binatikos niya dito yung nag-resign na si Senator Lacson mga kababayan dahil sa hindi maayos na pag-iimbestiga sa flood control project. At sinabi niya pati dito mga kababayan sa bandang dulo, naghahanap talaga kayo ng gulo. Nako mga kababayan, talagang galit na itong mga Marines. Panoorin nyo to mga kababayan kung ano yung mga sinabi niya. Senator Lacson, nakala ko mas magaling pa kayo kay Marcoleta nung hinawakan nyo yung Blue Ribbon Committee. Ngunit ngayon nawalang saysa yung Blue Ribbon Committee sa paghawak nyo. Ang problema sa inyo, nandyan na yung accomplishment sana na binulgar ni Master Sergeant Orly Gutesa. Tama. Pero bakit ganyan kayo? Hawak-hawak nyo na yung tamang daan, tamang direksyon para mahuli, makuha nyo na yung talagang big fish, pero ayaw ninyo. Gusto nyo pang kakasuhan ngayon si Orly Gutesa. Naghahanap talaga kayo ng gulo sa Pilipinas. Nako mga kababayan, matindi itong binitawang salita ng isang Marines. Talagang galit na galit mga kababayan. Dahil nga, totoo nga naman yung sinabi niya, hawak nyo na yung, yung nagtistigo. At, di ba, iimbestigahan na lang yung mga sinabi nito ni Master Sergeant Gutesa. Pero bakit ngayon mga kababayan, hanggang ngayon wala tayong nakikitang nauhuli. Talaga itong itong Senate hearing na sinuspende nila, wala nang nangyari mga kababayan, sinuspende na. Talagang nakakagalit itong nangyayari sa Pilipinas. Para hindi na mapag-usapan, na hindi na makita nitong taong bayan. Pero ang nangyayari mga kababayan, hindi tumitigil ang tao dahil talagang galit na. Hindi mawawala sa isip ng tao yan mga kababayan, itong mga nangyayari. Dahil sa walang hustisya na ginawa nilang ito, talagang lalong magagalit at lalong ang pagtitimpi ng taong bayan, lalong sasabog mga kababayan. Posibleng mangyari talaga itong kaganapan na itong sobra-sobra ng ginawa nila. Talagang nakakagalit ito mga kababayan. Kayo anong komento nyo dito sa sinabi ng isang Marines ulit mga kababayan? Grabe, unti-unti na naglalabasan ng sama ng loob itong mga Marines na talagang galit na galit dito kay Senator Lacson at sa mga senador, sa ibang senador din na pumoprotekta dito sa kasong flood control anomaly. Bakit nila in-stop ito mga kababayan? 'Di ba? Kailangan natin malaman. Tapos ang ICI hindi pa transparent. Dapat makita din ng tao mga kababayan. Hindi nila binubulgar, no? Hindi nila ni-stream kung ano yung nangyayari sa investigasyon nila. Kaya nakakagalit mga kababayan. Alam ko kayo galit na din. Yung iba sa atin na mga nanonood, galit na rin ako mga kababayan kasi walang nangyayari. Ano nang nangyayari sa Pilipinas, no? Grabe naman yung corruption na nangyayari ngayon dito sa atin. Anong masasabi nyo dito guys? Anong opinion nyo? Talagang nakakagalit ito. Parang lang, yung ang nangyayari ngayon, yung hustisya para lang talaga sa mayaman. Tapos ang nangyayari pa mga kababayan, may hinuli ngayon yung parang nag-headshot kay BBM. Ayun lang yung kaya nilang hulihin. Pero yung mga malalaking protector ng corruption, di nila kayang hulihin, di nila kayang paimbestigahan mga kababayan. O alam natin may mali yung nag-post na nilagay
tinuro yun si BBM na nag-headshot. May kamalian talaga yan mga kababayan. Pero bakit yun lang ang yung kaya nyong hulihin? Pero yung maliliit lang kaya nyong hulihin, pero yung mga malalaki na nasa gobyerno na corrupt, hindi nyo kayang hulihin. Talagang nakakagalit yung hustisya dito sa Pilipinas. Wala na. Sa panahon ngayon, sa administrasyon ngayon, nakakagalit mga kababayan. Wala tayong makitang maayos na pamumunuan nito ni BBM. Talagang nakakadismaya mga kababayan. So ngayon guys, panoorin nyo naman tong balita ng Net25 dahil Peruvian President Dina Boluarte pinatalsik mga kababayan. Nako, pinatalsik. Siguro galit na din yung mga tao doon kaya pinatalsik ito. Panoorin nyo mga kababayan. Pwesto si Peruvian President Dina Boluarte matapos ang unanimous vote ng Kongreso sa pamamagitan ng mabilisang impeachment process. Sa kanyang pahayag mula sa Presidential Palace, kinilala ni Boluarte na ang parehong Kongresong tumanggap sa kanya taong 2022 ay siya ring nagpatalsik sa kanya ngayon. 10 de octubre del 2025, después de 2 años, 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. Recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. Hindi siya dumalo sa huling pagdinig kung saan ipinatawag siya para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga alegasyong kumita umano siya ng iligal habang nasa pwesto at may kinalaman sa marahas na crackdown ng mga protesta. Matapos ang boto, agad na nanumpa bilang bagong Pangulo ang Congress Chief na si Jose Heri. La promesa de comenzar a construir, sentar las bases de un país que permita justamente, con empatía, que permita justamente generar una reconciliación entre todos los peruanos. Debemos sembrar esas bases el día de hoy. Sa labas naman ng Ecuadorian Embassy, nagtipon ng mga mamamayan na ang ilan ay nagdiriwang, nagwawagayway ng emergency din mga kababayan. Talagang mangyayari din ito sa Pilipinas. Itong nangyayari dito na bantila. Diba sa Indonesia nangyari yung sa Nepal. Tapos ito sa Peruvian, yung Peruvian president pinatalsik din. Sa nangyayari ngayon na corruption, mangyayari din siguro to sa Pilipinas mga kababayan dahil grabe na talaga yung corruption ngayon dito sa Pilipinas. Talagang sobra-sobra na. Kayo anong opinion nyo mga kababayan sa nangyayari ngayon sa Pilipinas? Galit na ba kayo mga kababayan o nagtitimpi pa lang kayo? So mag-comment kayo mga kababayan kung ano ang opinion nyo sa mga nangyayari ngayon. At ngayon naman mga kababayan, panoorin nyo din tong sabi ni Senador Rodante Marcoleta na sabi niya may batas para protektahan ang testigo sa korupsyon. Talaga mga kababayan, may batas diyan. At ito pakinggan natin. Kawawa naman si Orly Gutesa, no? Siya nang yung nagsabi ng mga anomalya. Tapos parang ang mangyayari parang siya pa yung kakasuhan mga kababayan. Kaya nakakadismaya no? So panoorin natin to si Senador Rodante Marcoleta. Meron po tayong batas na naglalaan ng proteksyon sa mga gustong tumestigo sa mga ganitong klase ng mga kaso. Alam namin ang panganib, alam namin ang disadvantage, maaaring natatakot kayo, pero nakalaan po ang protection na nandyan sa ilalim ng batas.
Pero ang kinakailangan lang, tulungan po niyo yung Estado. Kailangan nating ma-identify. Kailangan nating matukoy kung sino yung malalaking isda na yan. O yun ang aking finload. Kaso ang nangyari ngayon, Senador Marcoleta, ang nahuhuli lang ng bagong Senate leader dati, di ba? Yung Blue Ribbon Committee pala na si Senator Ping Lacson, wala walang nahuli, di ba? Kaya nakakadismaya. Yun ang direction nyo. Yun ang tamang direction kasi naman talaga, Sen. Para may magturo, may magsalita. Doon sa una pa lang na hearing, sinabi ko rin. Pangalawang hearing, lumabas yung mag-asawang Diskaya. Yan. May dala-dalang sworn affidavit. O yun, isip-isipin mo, nabigla na lahat dun Nakita nila na sa una pa lang salita nila, 17 congressmen ang kanilang idinawit na ron. Yes po, lumutang na yung pangalan nila. Hindi lamang yun. Nung nabanggit yung 17 pangalan ng congressmen, dalawa doon ang nagsabi daw, nandun sa kanyang halimbawa, sabi niya rito, sa paragraph 23 nung kanyang September 6 na 2025 na affidavit, karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para kay Saldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Sa paragraph 26, si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Sa mga tweet, dito pa lamang ang dami niya nang binanggit papunta doon. Kaya lang, aligasyon, di umano sinabi sa kanya nung dalawa doon sa binanggit niyang 17 congressmen. Ngayon, kapag ito'y binasa mong mabuti at ibabase mo sa mga sumunod na pangyayari, nagkaroon ng kaugnayan, na-corroborate Kasi nung mag-testify si Alcantara, binanggit niya si Saldico na nagmi-meeting sila sa Shangri-La BGC. At lahat kanya, sabi niya, napag-usapan ang plano ni Saldico na sumubok ng magbaba ng pondo sa distrito ni Alcantara. Ito, At nung lumabas din si Bryce Hernandez, ganun din. Corroborated lahat. Binabanggit ito Hanggang sa mailabas ko, nung mga huling hearing na yan, yung Master Sergeant Marine Orly Gutesa. Yun naman, tukoy na tukoy. Mula kay Saldico, kinonekta niya kay Speaker Martin Romualdez. Kaya sinasabi nung predecessor ko, ayoko nang banggitin ang pangalan kasi ayaw niya rin banggitin ang pangalan ko. Nililis niya kanya. Paano kung nililis? Dinidiretso ko nga. Ikaw nga, kinakanal mo. Ako dinidiretso ko Magkakarugtong. Hindi ba ako nakita mo yun sa akin? Walang sino man ang nakapaggawa nito Sila ba nakapag-produce sa mga contractors na ginamit nila yung WPP? Wala. Nakapag-produce ba sila ng isang testigo naka-direktang kukonekta mula kay Saldico hanggang kay Speaker? Wala. Ako lang Sabi ko nga sa kanila, ang pinaka-credible na witness ay si Gutesa. Si Diskaya corroborated lahat ng mga ng sumunod na mga testigo. Pero si Gutesa ang pinaka-credible dahil si Gutesa wala siyang gain dito Wala siyang interest. Wala siyang interest dito Di ba? Ang sabi ko sa kanila, Gutesa has everything to lose. He has nothing to gain here. Tama. Nilalagay niya sa panganib ang buhay niya at panganib buhay ng kanyang pamilya niya. Opo. So, alam mo, sa law on evidence, maski sa mga kasong katulad ng ganyan, ang pinakamataas na uri ng pagtetestigo at saka ng ebidensya, kapag ikaw ay tumestigo laban sa iyong sariling interes.
tinatanggap ng korte mataas na uri ng ebidensya yun. Si Gutesa, wala siyang ganansi. Ano pakinabang mo ron? Ilalagay mo nga sa panganib ang buhay mo at buhay ng pamilya mo. Diba mga kababayan, ano masasabi nyo dito sa pahayag ni Senador Marcoleta, diba? Kaya grabe yung nangyayari ngayon mga kababayan. Kawawa talaga si Sergeant Master ex-Marine Gutesa na sa isiniwalat niya ay nasayang mga kababayan. No? At nanganganib ngayon yung buhay ng kanyang pamilya dahil sa kanyang isiniwalat. At hanggang ngayon wala tayong nakikitang hustisya dito sa isiniwalat niya mga kababayan. Kaya kayo mag-comment kayo, mag-like at mag-share sa ating video. At sa mga bago dyan, mag-subscribe po kayo mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.